Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ni Attorney Harry Roque. Sabi niya, fake news alert. Saldico has not been arrested. No Filipino was apprehended in Prague. Bakit presidente pa ang nagkakalat? Yon ang tanong. Oh, tingnan natin ang reaksyon ng taong bayan. 67,000 ang nag-react, 44,000 ang tumatawa. Ako, nag-react ako, tawa eh. Tinawanan ko ang Pangulo. 19,000 nag-like. Ako, like nila kay Attorney Roque. And then, ano ito? Na-shock, 1,400. And then, comments. Japana, Jessa. Bongbong Marcos, adiktos, sinungaling, magnanakaw, hayop. Ang daming sinabi dito, wag ko na lang ituloy. Wonder OFW. BBM is the best professional liar in the world. Ano pa? Charlotte Montalvo, to divert from palpak statement ni Madriaga, hindi nila alam paano lusutan, kaya biglang nadakip si Saldico. Anyway, Attorney Roque is in Europe. I don't know kung ano yung exact country niya. Kailang mayroon siyang, hindi pa naman visa siguro. Parang permanent resident status. Parang gano'n na he can travel all around Europe. Lalo na yung member ng European community. And I believe marami siyang contact. Kaya ako, between, kasi dalawa ang source ng balita, Pangulo, then Attorney Roque. Sino ang mas paniwalaan ko? Ako, mas paniwalaan ko si Attorney Roque. Dahil nandun siya mismo eh. He has a way of knowing kung ano. Dahil ang Pangulo, hindi ko alam kung kanino galing yung source o sino yung source niya, bakit siya nag-post kaagad na naaresto na si Saldico. Sana ang Philippine Embassy natin sa Prague, Czech Republic, mag-issue ng statement. Kaya lang, paano kung walang naarestong Saldico? Hindi naman sila pwede magsabi na mali ang Pangulong Marcos. Hindi sila, tatahimik na lang yan. Kaya lang, kung totoo naman, kung totoong naaresto Saldico, para maalis yung haka-haka, para mas lalong credible ang Pangulong Marcos Jr., mag-release ng statement ang department o ang Philippine Embassy sa Prague na nahuli nga si Saldico. Wala, tahimik ang tahimik ang Philippine Embassy doon. Connecting the dots, itong sinasabi ni Attorney Harry Roque na walang Pilipinong na aresto, na detain sa The Prague, parehas sa sinasabi ni Mr. Jason Sa na tinawagan niya yung kanyang kaibigan journalist na kabase sa Czech Republic. Kaibigan niya na ng matagal ito. Parehas silang nag-cover sa trial of the century ni First Lady Imelda Marcos noong 1990 sa New York. Sabi ng journalist nandun sa area, wala daw Saldico na na-arrest o na-detain sa The Prague. So, again, connecting the dots, ang Philippine National Police mismo nagbigay ng statement na hindi pa talaga kumpirmado na naaresto na si Saldico. They are still confirming it. So ito na ngayon ang question sa ating Pangulo. Bakit masyado siyang atat na nag-post kagad na naaresto na hindi niya binerify? At least, trabaho rin ng pulis niyan.
ito kasi ang mahirap sa presidente natin eh. Ah, gustong-gusto niyang may maipakita sa taong bayan na nagagawa niyang maganda. Kasi ito, malaking issue laban sa kanyang administrasyon yung wala silang napapakulong na big fish when it comes to flood control scandal is concerned. Kaya ito, nung may nagbalita sa kanya na naaresto na, without verifying it from other sources, pinost kaagad niya sa kanyang Facebook page. Ako, natuwa ako nung mabasa ko doon sa kanyang Facebook page na, if this is true, I will be very happy. But now, wala na. Question mark na. Na it prove otherwise eh. So, tanong ni Attorney Rourke, bakit presidente pa ang nagkakalat? Anong kinakalat? Fake news. Fake news alert. Saldico has not been arrested. No Filipino was apprehended in Prague. Ano naman ito? Wala. Magbasa lang ko sa dagdag comments. To divert. Oh. Pero what if totoo? What if lang naman? Then Harry Roque will be next. Yes. Arestuhin nyo si Harry Roque. Siyempre, may maniniwala sa iyo, attorney. Diversionary tactics, more like diverting the truth. Iwas investigation. Hi kasi, imagining things. Because Salde is a Portuguese. Oh, yung sinasabi, ilang beses sinabi ni si BBM mismo nagsabi. John B. Cremulya nagsasabi na nasa Portugal si Saldico na meron siyang Portuguese passport. Bakit biglang nahuli si Refreg na kulang daw siya ng mga papeles? Kung Portuguese passport, alam nga naman na magbiyahe si Saldico na kulang-kulang papeles niya. Kaya, wag muna tayong masyadong magsaya. Let's wait from other sources. Sana magsalita ang authorities mismo. Sana magsalita ang Philippine Embassy sa Prague. Sana may ibang kampo na lang ni Saldico magsalita yung abogado niya dito. Pabuloanan, pasinungalingan, or patotohanan. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talanding ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Mo na ni ang atop sa natagaan na mo og yero. So mga karaan na gid ang iyang yero. Mga dagko na og buslot. Og mo na ni ang among gihatag nga yero. So mo na ni ang atopan ni Angkol sa nahatag sa iya nga yero karon. Og karon humanagid sa pag-atop ang among gihatag nga hero og makita gid nato nga wala gid si tatay sa pag-atop. Si tatay ni karante naog ka. Aya pag inailistimat sa Ginoo og sa naghatag sa sin kay sigun sa gidugayon nga 20 na katuig aya pag ito nakailis sa atop kaning akong balay. Salamat kayo. Oo, so dugay na gyud tay ang imong balay nga ang imong atop so bag-o pa na pulihan. Aya pa nga dili na magkatabang ang ulan. Gaulanan na gyud.
Kay dugay naman. Ngano man tay sa 20 na katuig ang imong balay, imong atop wala gyud ka nakapalit og sin nga para lang mapulihan. Ako kay mag-uumaraman ko. Busa, di gyud na ako magkagawom kay naapay akong eskwela. Ang akong kwarta, igo ra in taon sa eskwela. Walay budget nga para sa sin. So wala na budget. Oo. So unsa nay grade tay sa imong anak nga nag-eskwela karon? Karon, kay ang uban nangundang man, naibag-o karon nga kanang grade 4. Grade 4 na. Oo, grade 4 na. So salamat kayo tay. Daghang salamat sab.